Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon insyaAllah, ar-rusul wa risalat, ang mga sugo at ang kanilang mensahe. At tinatalakay pa rin natin yung esma o yung pangangalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga propeta na sila ay mapangangalagaan unang-una sa masasamang plano ng kanilang mga kaaway, ng mga kuffar. Mapangalagaan sila laban kay Satanas na hindi mapapakialaman ni Satanas yung mensahe. Halimbawa niyan yung Quran na hindi ito mahaluan ng kahit anong salita ni Satanas o kahit salita ng tao. At gayon din siyempre pinangangalagaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga sugo at mga propeta mula sa mga imoralidad, mga kasalanan at iba pa. Na maaring magkakamali ang mga propeta, subalit ang mga pagkakamali na ito ay ayon sa hikmah at ito ay pinahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala na mangyari upang matupad bilang aral, bilang pangaral sa mga mananampalataya. So ngayon insyaAllah, al-esmatu minal kabair. Ito yung pangangalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga propeta laban sa malalaking mga kasalanan. Al-ummatul islamiyya mujammi'atun ala ismatil anbiya'i war rusul minal kaba'iri minad dhunub wa kaba'ih al-uyub. Ang umma raw ng mga Muslim ay nagkakaisa sa pangangalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga propeta at mga sugo mula sa malalaking mga kasalanan at masasamang mga kapintasan. Bawa kapintasan sa ugali o kahit sa pisikal na kapintasan. Kapintasan sa pisikal na katawan. Dahil natalakay na rin natin ng mga propeta at mga sugo, sila ay dinulot ni Allah subhanahu wa ta'ala na nasa pinakamainam na anyo. Na sila ay magagandang lalaki, kumbaga sila ay mga gwapo. Wala silang kapintasan sa kanilang mga mata, sa kanilang pandinig, sa kanilang kamay, paa, o ano pa man. Ito ay bilang pagpaparangal sa kanila ni Allah. Alhamdulillah. So si Allah subhanahu wa ta'ala pinangalagaan nga sila mula sa malalaking mga kasalanan at mga kapintasan, kazina, wasarika, wal mukhadi'ah. Pinangalagaan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa pangangalunya, pagnanakaw at panlilinlang. Pinangalagaan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa pangangalunya, pagnanakaw at panlilinlang. Na makikita natin na napakahalaga ng topic na ito kasi sa ibang mga relihiyon, lalong-lalo na yung tinatawag na Ahlul Kitab, yung mga Hudyo at mga Kristiyano, meron silang mga paniniwala na ibinibintang nila sa mga sugo at mga propeta ang ilang mga kasalanan. Halimbawa na nga, yung si Dawud alayhis salam, si Sulaiman, si Lut, si Nuh alayhimus salam, lahat sila ay merong mga kwento na nababanggit mismo sa Biblia na sila ay mga nakagawa ng malalaking kasalanan. Nalilinawin din natin ang mga ito insyaAllah. Na mga bagay nga na ito, zina, pagnanakaw, panlilinlang, lahat ng ito ay walang kinalaman ang mga propeta at mga sugo rito dahil lahat sila ay pinangalagaan ni Allah laban sa mga ito. Gayun din sa sinaatul asnam wa ibadatuha, pinangalagaan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa paggawa ng mga ribulto, ng mga Diyos-Diyosan, ng mga estatwa at pagsamba sa mga ito. Gayun din sa sihir, sa pangkukulam, sa lamangka, wa nahwu dalik at iba pang mga katulad nito.
At ang Quran, alhamdulillah, at ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naglinaw, nagtanggol sa mga propeta at mga sugo laban sa mga ibinibintang na ito ng mga Hudyo at mga Kristiyano, nang karamihan nga sa mga ito ay matatagpuan sa kanilang mga kasulatan, sa Bible mismo. Wailayka ba'da ma nasabuhu ilayhim, at mababanggit ngayon inshallah ang ilan sa mga ibinibintang nila sa kanila. So dito, unang-una, marami sa mga mababanggit natin actually parang bastos kumbaga, o talagang kumbaga basta napakawalang hiya. Kaya hindi mo rin talaga maisip paanong magagawa ng mga Hudyo at mga Kristiyano na tinatanggap nila ang Biblia bilang salita ni Allah, tapos naglalaman ng mga ganitong kabastusan. At makikita mo rin dito yung mindset ng mga Hudyo na sa kanilang pagturing kay Allah subhanahu wa ta'ala bilang kaaway, wala nang pipigil sa kanila na walang hiyain ang mga propeta at sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah nga, walang hiya nila. Paano pa kaya ang mga sugo at mga propeta? Di ba nababanggit sa Quran, sinasabi ng mga Hudyo, bawa sa surah Al-Imran, laqad sami'a Allahu qawlal ladina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu agniya. Narinig na ni Allah ang sinasabi ng mga tao na nagsasabi na si Allah ay mahirap at kami ay mayayaman. Mga Hudyo ang nagsasabi nun. At ganyan din sinasabi ng mga Hudyo na yung kamay daw ni Allah ay nakagapos. So maraming sinasabi ang mga Hudyo na nilinaw alhamdulillah sa Quran. Nilinaw sa Quran. Una, ma nasabal yahud ilal anbiya'i wal mursalina minal kaba'i. Unang binanggit dito yung mga masasamang mga katangian na iniugnay ng mga Hudyo sa mga propeta. Kasi hiniwalay na pagtalakay yung paniniwala ng mga Kristiyano tungkol sa mga propeta. So yung una, za'amu anna nabiyallahi Harun sana'a ajalan. Inaangkin ng mga Hudyo na si Harun alayhis salam, siya raw mismo ang bumuo ng gintong baka na sinamba ng mga Hudyo. Ito yung sinasabi ng mga Hudyo. Pero alhamdulillah sa Quran, nilinaw na ang gumawa ng rebulto ng baka na sinamba ng mga Hudyo nang nakipagtagpo si Musa alayhis salam kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sino? Si As-Samiri. Hindi siya nababanggit sa Biblia, pero nabanggit ito sa Quran. At kahit yung naging motibo ni As-Samiri, natalakay na natin yun, di ba, nung tinalakay natin si Musa alayhis salam, na si As-Samiri, hindi siya kabilang talaga sa mga Hudyo, siya ay kabilang sa nasyon ni Paraon, pero dun sa Exodus, sumama siya. At nang tumatawid na yung mga Hudyo sa dagat, nahati yung dagat, nakita ni As-Samiri ang isang anghel at yung bakas ng paa ng kabayo nito, kinuha niya yung alikabok na naapakan ng kabayo ng anghel at isinama niya yon doon sa mga tinunaw na ginto ng angkan ng Israel. Kasi nung umalis ang angkan ng Israel, dala-dala nila yung mga ginto ng mga Egyptian. At tinunaw nila yun, at yun na yung ginawa nilang baka. At hinaluan yun ni As-Samiri ng alikabok na mula doon sa bakas ng kabayo ng anghel na naroon sa Exodus. At syempre, ginawa niya yun ng salamangka at naitayo niya yung rebulto. So dito nga, alhamdulillah, sinabi rito na وَقَدْ بَيَّنَا دَلَالَهُمْ هَذَا الْقُرْآنِ
Endama haddathana anna alladhi sana'a lahum ajalan jasadan lahu khuwar huwa Samiri. So nilinaw sa Quran na ang siyang lumikha ng rebulto ng baka na may tunog na tumutunog. Actually tumutunog yung baka na yun. At yun yung isa sa mga kababalaghan ng rebulto na yun. Tumutunog siya. Ang gumawa talaga nun ay si As-Samiri. Ang gumawa talaga nyo na isi As-Samiri. Actually, nakainis yung mga nababanggit dito na paniniwala ng mga Hudyo sa mga propeta. Isipin na lang ninyo halimbawa, mayroong tao na mag-iimbento ng kasinungalingan laban sa tatay nyo o nanay ninyo. So ganito rin nakakainis yung mga sinasabi na ito ng mga Hudyo. At ganito dapat yung nararamdaman ng Muslim. Tuwing nang inaalipusta ang ating relihiyon o hinahamak ang sino man sa mga propeta at mga sugo, dapat nakakaramdam tayo ng kumbaga ng lungkot o galit dahil ang mga bagay na ito ay bahagi ng ating relihiyon at dapat nating pinahahalagahan. Dapat nating pinahahalagahan. Pangalawa, sa sinasabi ng mga Hudyo, Anna Ibrahim Khalilur Rahman, na si Ibrahim alayhis salam na matalik na kaibigan ni Allah subhanahu wa ta'ala, kaddama imra'atahu Sarah ila Fir'auna hatta yanal al-khair bisababiha. Sasabi na inaangkin daw ng mga Hudyo na si Ibrahim alayhis salam, inalok daw niya si Sarah na asawa niya doon kay Paraon para magkamit siya ng kabutihan mula doon sa Paraon. Yung kanina, yung tungkol doon kay Harun na di umano siyang lumikha nung rebulto, hindi ko pala nabanggit. Nababanggit ito doon sa Exodus 32. So ngayon naman, nababanggit ito doon sa Genesis 12 na ibinigay daw, sinadya talagang ibigay ni Ibrahim alayhis salam si Sarah kay Paraon para pakinabangan niya. Para pakinabangan niya. Pero nga bilang paglilinaw, wakad kadzabu ala Khalilir Rahman. Kasinungalingan ang sinasabi nila na ito tungkol kay Ibrahim alayhis salam. Wakad kassa alayna Rasul sallallahu alayhi wasallam kissata Ibrahim hadihi enda dukhulihil Masr. Kaya nga nababanggit sa mga hadith ang kwento ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol kay Ibrahim alayhis salam nang pumasok sila sa Egypt, wa fiha anna malik Misr kana tagiyan. Na pagpasok nila rito, nalaman nila na ang hari ng Egypt ay malupit. Wa kana idha wajada imra'atan jamilatan data zawjin katala zawjaha wa hazaha li nafsihi. Na itong si Paraon daw o yung hari ng Egypt, kapag nakakita siya ng sino mang magandang babae, kukunin niya ito at kung may asawa ang babae na ito, papatayin niya ang asawang lalaki para makuha niya ang babae. Falamma su'ila Ibrahim anha qala hiya ukhtu. At nang tinanong nga si Ibrahim alayhis salam kung sino kasama niyang babae, sinabi niya na ito ay kapatid niya. At ito yung isa sa mga pagkakataon na nagsinungaling si Ibrahim alayhis salam. Ilang beses nagsinungaling si Ibrahim alayhis salam? 3. Yung sinabi niya nung inanyayahan siya dun sa piyesta, sabi niya siya ay, ano sabi niya? Ano yung palusot niya? May sakit. Sabi niya may sakit siya kaya hindi siya makasama sa piyesta. Pangalawang kasinungalingan niya, hindi naman kasinungalingan. Pangalawang pagsisinungaling niya, yung binasag niya yung mga rebulto, tapos tinanong siya ng mga tao, ano nangyari? Ano yung sabi niya? Sino yung bumasag sa rebulto? Yung pinakamalaking rebulto. At ito yung pangatlo. Na actually, ito mga pagsisinungaling na ito ni Ibrahim alayhis salam ay, kumbaga, white lies na may ituturing, maliit na pagsisinungaling na meron namang dahilan. Meron matinding dahilan. Kaya, hindi pa rin ito may tuturing na malaking kasalanan.
Hindi katulad nung nagsinungaling para may mapahamak na tao, nagsinungaling para makapanlamang. Hindi ito katulad, yung pagsisinungaling ni Ibrahim a.s. hindi katulad ng mga ganong pagsisinungaling. So yun nga, actually yung bakit white lies, kasi nga, ang pagkakasabi ni Ibrahim a.s. na si Sarah ay kanyang kapatid, ya'ni ukhtuhu fil Islam, na nilayon niya dito nang sinasabi niya, ito ay kapatid niya sa pananampalataya. Si Sarah ay kapatid niya sa pananampalataya, kapatid sa Islam. Wa akhbara Rasul sallallahu alaihi wasallam anna Allah hafida Sarah indama dhahabat ila Tagiya falam yamusha biada. At yun nga nababanggit sa mga hadith na pinangalagaan ni Allah subhanahu wa ta'ala si Sarah, na nang pumunta si Sarah doon kay Paraon ay hindi siya nahawakan man lang nito. Actually nababanggit din naman yun sa Bible na every time gustong hawakan siya nung hari ng Egypt, nagkakaroon, inaatake ng epilepsy yung hari ng Egypt. At syempre yung Paraon na tinutukoy dito, iba pa itong Paraon na ito doon sa Paraon ni Musa alayhis salam. Kasi ang Paraon, yun ang tawag sa hari ng Egypt, Pharaoh. Katulad doon sa hari ng Najasi, anong tawag sa hari ng Najasi? Hari ng Habasha, Najashi, di ba? Ang hari ng Roma, tinatawag na Caesar, at iba't iba pang mga ganitong tawag. So yung Paraon, common name yun, hindi yun iisang tao lang, hindi yun pangalan ng iisang tao. So nung dumating si Ibrahim alayhis salam sa Egypt, meron ng Paraon. Meron ng Paraon. Pangatlo, at ito isa sa mga pinakamasahol talaga, wa min dalika anna Lutan alayhis salam shariba khamran hatta sukir. Sinasabi nila na si Lut alayhis salam ay uminom daw ng alak hanggang sa siya ay malasing. Thumma qama ala ibnatihi fazana bihima alwahida ba'da al-ukhra waliyadu billah. At nung nalasing na raw si Lut alayhis salam, siya raw ay nakipagtalik, nakiapid sa kanyang anak na babae, at pagkatapos ng anak na babae na isa, yung isa na naman. So ito ay nababanggit doon sa Genesis 19 sa Bible. So hindi na sila nagkasya o hindi na sila natuwa na magbintang ng pakikiapid pa mismo doon sa sariling anak. Nag-incest, nagkaroon pa ng incest, waliyadu billah. Na dito nga, ma'adallah an yaf'ala Lutu hada o dalika, nagpapawpap tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na sa sinasabi nila na ito na ginawa nga ito ni Lut. Wa huwa alladhi da'a ila al-fadilati tilati amruhu, na sinasabi rin nila na itong si Lut, buong buhay niya siya ay nangaral ng kabutihan, di ba, doon sa Sodom at Gomorrah. Pinigilan niya yung mga bading na mamolestya yung mga bisita niya ng mga anghel pala. Na si Lut alayhis salam, harabal radila, siya ay nakipaglaban sa kasamaan, walakinnahu al-haqad al-yahudi yamtaddu ila al-kalimati min al-bashar fala'natullahi ala dhalimin. So may kita natin na nababanggit sa mga kasulatan nila mismo na si Lut alayhis salam ay lalaking matuwid. Pero nga, dahil sa galit ng mga Hudyo sa mga propeta, nagagawa nilang mag-imbento ng ganitong kasinungalingan, isumpa nawa sila ni Allah. Isumpa nawa ni Allah ang mga mapang-api. Na subhanallah, yung marami sa mga kasinungalingan sa Bible, actually self-contradictory. Binabanggit doon yung isang bagay, pero kung titingnan mo sa iba pang bahagi ng kasulatan, iba yung sinasabi.
Doon na lang halimbawa sa usapin ng pag-aalay. Sinasabi ng mga Kristiyano at mga Hudyo ay inialay daw si Ishak alayhis salam. Pero kung babalikan mo yung talata ng Biblia tungkol sa pagkatay ni Ibrahim alayhis salam sa kanyang anak, ang tinutukoy doon, wala man tinukoy na pangalan. Pero sinabi doon, inalay ni Ibrahim alayhis salam ang kanyang bugtong na anak. Ang bugtong na anak, nag-iisang anak, walang kapatid. At sa dalawang magkapatid na ito, si Ismail alayhis salam at si Ishak alayhis salam, si Ismail lang ang nagkaroon ng pagkakataon na maging bugtong na anak. Kasi ang pagitan nilang dalawa, nasa mga 13 years. Ganon, pinaka-minimum. So, ibig sabihin, nung pinanganak si Ismail at yung kakatayin na siya sa edad na siya ay magbibinata na, sabihin na nga nating 13 years old, hindi pa pinapanganak sa panahon na ito si Ishak. Pangapat, wana Yaqub alayhis salam saraka mawasyan min hamiyihi wa kharaja bi ahlihi khalsatan duna an yu'allimhu. So doon daw sa Genesis 31, si Yaqub alayhis salam, si Jacob, ay nagnakaw daw ng pulutong ng mga tupa mula sa kanyang biyenan. At nalaman naman natin ng biyenan na tinutukoy dito, syempre yung kumbaga, yung tatay ng kanyang asawa. At tinangay daw niya yung pulutong na yun ng tupa kasama yung kanyang pamilya nang hindi nalalaman ng kanyang biyenan. Sa pinagbintangan nila si Yaqub alayhis salam ng pagnanakaw. Ikalima, doon naman ito sa Genesis 35. Wa anna Rawabin zana biroja abihi Yaqub. Si Ruben, yung isa sa mga anak ni Yaqub alayhis salam. Ilan ba yung anak ni Yaqub? Ilan? Ha? 12? Hindi ba 12? Ilan ba? 12, 12, 12. So 12 sila. Yung isa sa mga yon ay si Ruben. So itong si Ruben daw ay sabi nila nakiapid daw sa isa sa mga asawa ng kanyang ama na si Yaqub. Alima bihada al-fi'l al-kabih wasakat. Nalaman daw ito ni Yaqub pero wala siyang ginawa. Nalaman daw ito ni Yaqub pero nanahimik lang siya. Hindi siya nagpataw ng parusa, hindi siya nagsalita o nangaral laban dito. Sa banal, napakabigat na bintang ito. Naalala ko, may pagtalakay minsan doon sa, merong aya sa Quran, yung tungkol sa asawa ni Nuh alayhis salam at ni Lut alayhis salam. Na doon sa aya na yon, tinukoy na nilinlang nung mga asawa nila sina Lut alayhis salam at si Nuh alayhis salam. So may mga nagtatanong kung itong panlilinlang ba na ito ay napapaloob dito yung zina. Kasi di ba yung kay Lut alayhis salam, sinasabi o pinaniniwalaan ng mga mufassirin na kaya nalaman nung mga bading na merong bisita si Lut alayhis salam ay dahil ang nagsabi doon sa mga bading ay yung asawa mismo ni Lut alayhis salam. Siya'y nagsumbong. So, ibig sabihin ba nun, yung asawa ni Lut ay kasabwat? Kasabwat lang siya? O kasama talaga siya dun sa mga gumagawa ng mga kahalayan? So, sinasabi ng mga scholar, kung
pagbabatayin natin yung esma, yung pangangalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi na natin dapat isipin pa na maaring yung asawa ni Lut alayhis salam ay kasama nila sa kahalayan. Kasi alam na natin na pangangalagaan ni Allah ang karangalan ni Lut alayhis salam, kaya oo, nakikipagsabuatan yung asawa niya, pero hindi yun naabot sa antas na yung mismong asawa niya ay nakikipagrelasyon din sa bading o nakikipagrelasyon sa tomboy, ganon. So itong esma, isa ito sa mga, kung mauunawaan natin ng tama, isa ito sa mga paraan kung paano natin mauunawaan at makikilala ang mga propeta na anumang mababalitaan natin tungkol sa kanila na katulad nito na mga bintang o haka-haka, mga, kumbaga, sabihin na natin waswas, bulong ni Satanas, na maaring sila ay nagkasala. So ito ay agad nating hindi pinapansin o pinasisinungalingan dahil imposibleng mangyayari ito sa kabila ng esma o pangangalaga sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ika-6, wa anna Dawuda alayhis salam zana bi zawjati rajulin min kawadi jayshihi. Doon sa Samuel 2, sa 2 Samuel 11, sinasabi nila na si Dawud alayhis salam ay nakiapid daw sa asawa ng isa sa kanyang mga general. Nakiapid daw sa asawa ng isa sa kanyang mga general. Thumma dabarahilata likatlir rajul, at siya ay nagplano para patayin yung asawa ng babae na yon na nakiapid siya doon. Fakatal, at napatay niya nga yung lalaki na yon. Wa ba'da idin akada Dawud az-zawja wa dammaha ila nisaihi. At nang namatay na yung asawa ng babae, kinuha niya yung babae na yon at isinama sa kanyang mga asawa. At ang babae na ito, wal-iyadu billah, fawaladathu lahu Sulaiman. Ito raw yung nanay ni Sulaiman. So si Sulaiman alayhis salam, alam na natin yung ilan sa mga kinukwento ng mga Hudyo tungkol sa kanya. Pati yung katauhan ng nanay niya ay binaboy ng mga Hudyo. So ginawa siyang anak ng maruming babae. Ginawa siyang anak ng maruming babae. Kay Sulaiman alayhis salam, di ba sa kanya inuugnay yung occult, yung mga black magic, mga sorcery, iniugnay yun kay Sulaiman alayhis salam. Kahit yung masonry, yung samahan ng mga mason, mga fraternity, mga Lions Club, kung ano-anong club, Knights of Columbus, Rotary Club, lahat yun iniugnay kay Sulaiman alayhis salam. So kahit yung nanay niya, hindi pinalampas ng mga Hudyo at pinalabas na siya ay maruming babae, na nakiapid dito si Dawud, yung tatay niya, at siya yung naging anak. Pampito, sa sinasabi ng mga Hudyo, at matatagpuan nito sa 1 Kings o 1 Kings, yung basa dito. Hindi na ako nagbabasa kasi ng Bible, matagal na. So sinasabi nila, sa dulo daw ng buhay ni Sulaiman alayhis salam, so sa 1 Kings 11, sinasabi nila, wa anna Sulaimana irtadda fi akhiri umrihi waliyadu billah. Na Sulaiman alayhis salam, sa dulo daw ng kanyang buhay ay nagmurtad, wa abadal asnam, at siya raw ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan, wa banalaha al-maabid. At siya raw ay nagtayo ng mga templo para sa mga rebulto na ito. So napakatindi ng ibinintang nila kay Sulaiman alayhis salam. At kabilang na nga doon yung ilang mga kwento tungkol kay Sulaiman alayhis salam na nalinaw na nga sa Quran. Yung tungkol doon sa natutunan daw ng mga Hudyo, yung Salamangka, kay Sulaiman alayhis salam, di ba? Nilinaw na yon ni Allah
na وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا, hindi nawalan ng pananampalataya si Sulaiman, bagkus sa mga satanas, ang mga demonyo ang nawalan ng pananampalataya, yung mga demonyo na nagturo sa mga tao ng salamangka. At yung mga salamangka na iniugnay lahat ngayon kay Sulaiman alayhi salam, wala siyang kinalaman talaga sa mga yun. Yun ay mga ibinintang lang ng mga Hudyo sa kanila. Actually, ilan lang ito sa mga masasamang gawain at malalaking mga kasalanan na ibinintang ng mga Hudyo sa mga dalisay na mga sugo at propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ilan lang. Marami pa. Actually, ngayon parang naiinis na ako Paano pa kaya kung marami pa yung nilista dito ni Sheikh Omar Al-Ashkar rahimahullah. Na ang lahat ng mga ito nga ay pagpapakita na kung gaano kinamumuhian ng mga Hudyo si Allah, ganon din nila kinamumuhian ng kanyang mga propeta. At syempre nagpapakita rin ito kung paanong binago ng mga Hudyo ang kasulatan. Na nagawa nila na ang mga kasinungalingan na ito ay may pasok nila doon sa Biblia, sa Lumang Tipan. At syempre nagawa rin nila ito kahit doon sa Bagong Tipan na di umano sinasabi nila na siyang mensahe o kasulatan na tinanggap ni Isa alayhi salam. At yun naman yung matatalakay natin next week, inshallah. Yung mga kasamaan na ibinibintang sa mga propeta na nababanggit doon sa Bagong Tipan at iba pang mga usapin na may kinalaman dito, inshallah. Nang sa gayon ay hindi tayo basta-bastang mapapaniwala ng mga sinasabi na ito ng mga Hudyo at mga Kristiyano laban sa mga propeta. At mahalaga nga ito kasi nga sa panahon natin ngayon, ang labanan ngayon kumbaga hindi na interesado ngayon halos ang mga tao na matuto. Ang labanan ngayon, makuha mo yung atensyon ng tao. At marami sa mga tao hindi nag-iisip, nanonood sila ng kung ano yung meron sa Facebook, sa YouTube, na nawawala na yung mga tao ng kakayanan sa critical thinking para magtimbang kung tama ba o mali yung kanilang napapanood o nababasa o naririnig. Sa dito, sa pamagitan ng ESMA, inshallah, makikita natin na kahit tayo lang sa ating mga sarili, matitimbang na natin kung may katotohanan ba o wala yung mga nakikita natin na nababanggit tungkol sa mga propeta. At hindi lang ito ginagawa ng mga Hudyo at mga Kristiyano. Kahit mga Muslim, mga ligaw na sektang Muslim, meron din silang mga maling katuruan, lalong-lalo na iniugnay nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merong hadith na maudu. Sabi doon sa hadith, "Laulaka ma khalaqallahu as-samawati wal ard." Kung hindi lamang dahil sa iyo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi lilikhain ni Allah ang kalangitan at ang lupa. Para bang ang hikmah sa pagkakalikha sa kalangitan at lupa ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o para dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o kung ano pang interpretasyon nila sa hadith na ito. At yun ay hadith na maudu, yun ay hadith na inimbento lang at walang katotohanan. Kasi nga, alam naman natin, nilikha ni Allah ang mga tao na siyempre na nasa loob ang mga tao ng samawat at ng ard. Nilikha tayo para sumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At nalalaman natin na ang buhay ng mga tao dito sa mundo ay pagsubok para malaman ni Allah kung sino sa atin na magiging mabuti sa ating mga gawain. Hindi ito nilikha ni Allah para sa kapakanan o para pakinabangan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lang. Na siya lang, kumbaga sa kanya na umikot ang lahat ng bagay. So walang katotohanan sa hadith na yun. At sa ganung
mizan, sa ganung timbangan din natin titingnan ang mga katuroan na ito na laganap sa mga Hudyo at mga Kristiyano, nang sa gayon hindi tayo basta-bastang maluloko o mapapaniwala sa mga napopost na lang ng kung sino-sino doon sa Facebook. Inshallah. Lalo na ngayon, ang dali na lang mag-share nung makita mo. Porque nakita mo na nakakabilib yung post, isi-share mo na, tapos sablay pala. E di nasama ka dun sa kasalanan. At ang pagsisinungaling gamit ang pangalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, impyerno rin. Impyerno rin. Kaya nga yung hadith, man kadlaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sino man ang magsinungaling gamit ang pangalan ko, ay marapat siyang umupo sa upuan sa impyerno. So itong mga kwento-kwento na binibigyan, kumbaga sinasabi hadith daw na hindi naman hadith, o kaya yung hadith binibigyan ng ibang interpretasyon, sarili nilang interpretasyon. Halimbawa, ginawa nilang wajib mag-alaga ng pusa. Kasi raw yung babae, pinakain daw yung pusa, nakapasok sa paraiso. Paano sila nakarating sa ganong konklusyon na magiging wajib mag-alaga ng pusa? At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw may alagang pusa, at ang pusa daw nagtataboy ng masamang espiritu, ang pusa nagdadala ng grasya. E di sambahin na nila yung pusa. Kung ano na lang yung pinag-iimbento nila tungkol sa pusa. Mga taong mababait sa pusa pero malulupit sa tao. Sambahin na nila yung pusa kung gusto nila. Huwag na silang dadamay, inshallah. So tutuloy natin ito next week, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.